Tag-init o tag-araw, bumaha o bumagyuman, maganda o masamang balita, mapagkwentong krimen o tsikahan, wala silang inaatrasan. Ano man ang panahon, susugod sila para maghatid ng balitang may aksyon at impormasyon. Inaasahan naman na bukas na ilalabas. Sila ang ating correspondents, ang mga pinagkakatiwalaan nating tagakalap at tagahatid ng balita. At sa araw-araw nilang paghahalugbog ng istorya, kailangan lagi silang handa, laging focus at alerto para sa bawat anggulo, sigurado. Kaya tungkol dyan, ang mga ipupukol nilang tanong kay Dong. Matapos ang big-time rollback sa LPG, presyo ng mga produktong petrolyo ang magbababa. Si Trish Roque, isa man daw sa pinakabatang reporter, hindi naman magpapahuli pagdating sa paghahatid ng mga kapaki-pakinabang na balita. Trish Roque, ikwento mo. Dok, nakakatulong po ba yung pagpapower nap para maging alerto ang isang tao? Alam mo, Trish, yung power nap naman, nakakatulong din naman yung 15 to 20 minutes naman na pagkakaroon ng sleep na ganyan. Kasi syempre, yung body kasi natin, nung napagod siya, kailangan din kasi ng parang magre-recharge yung katawan natin para at least naman, pagkagising mo, andun pa rin yung parang alertness at andun pa rin yung gising na gising yung katawan natin para magkaroon ka ng energy sa susunod na gagawin. Ilang pag-aaral na rin ang nagpatunay na ang ilang minutong idlip lang ay nakatutulong para maibalik sa wisyo at alerto ang ating isipan. Ibig sabihin, kung may pagkakataon, mas mainam na magnakaw ng kaunting tulog para agad-agad na ibalik ang bilis at talas ng pag-iisip. Pero syempre kapatid, paalala lang, huwag ka lang matutulog sa gitna ng trabaho. Mabilis at madalian ang lahat kapag reporter ka. Matapos makakalap ng istorya, script naman ang kailangan tutukan para umabot sa deadline. Tapos, lipat naman sa ibang lugar para sa bagong makukuhang istorya. Pero sa mga pagkakataong naghihintay ng puputok na balita, Meron din po bang mga exercise na pwedeng gawin para maging alerto pa rin? Kasi syempre, kahit naghihintay tayo ng balita, dapat alert tayo all the time. Stretching may do, hindi naman kailangan ng exercise talaga na grabe, no? Kailangan lang talaga stretching, tapos tamang posture din, no? Dapat 90 degrees lang din yung back natin para at least naman yung muscles natin, alert pa rin siya at lagi pa rin gising yung isang tao. mga exercise daw ito na kahit nasa biyahe pa at naghahanap ng balita, pwede mong gawin. Maganda raw ang stretching dahil isinasaayos nito ang daloy ng ating dugo. Ibig sabihin, mas madaming oxygen ang dumadaloy sa katawan at utak na mainam for better performance. 4, 3, 1. Dahan-dahan, hindi po lagi na sa Quezon City. Finish mo. Please, 5. Presyo na ibaba ng piso yung presyo ng pasahe sa bus. Sa mahigit 3 taon niyang pagiging reporter sa TV5, hasang-hasa na raw ang kapatid dating si Maricel Halili. Sa dami ng iba-ibang personalidad na kanyang nakilala at taong nakasalamuha, sanay na raw siya sa araw-araw na pressure ng kanyang trabaho. Kaya ang prinsipyo niya, dapat alert and awake at all times. Maricel Halili, ikwento mo. Dok, kaming mga reporters kadalasan kuya dahil sa dami ng ginagawa. Kaya ang ginagawa namin, umiinom na lang kami ng kape para kahit papano manatiling alerto. Pero gaano nga ba ka-epektibo yung pag-inom ng kape? At kung epektibo nga ito, gaano karami ba yung pwede naming inumin kada araw para naman hindi malagay sa alanganin yung aming kalusugan? Caffeine kasi andun talaga yung sa coffee, sa tea, usually yung mga chocolates at saka. So, most probably kasi kailangan din magkaroon talaga ng intake din ng caffeine sa katawan para laging gising din yung isang tao. Kaso nga lang, kailangan din talaga yung sinasabing quart dose ng caffeine sa isang tao per day. Usually nasa 300 milligrams naman na kailangan dyan. That includes yung 4 to 8 cups. Ang caffeine ay natural na stimulant o pampagising. Kaya sa dire-diretsong trabaho, magandang tip daw ang pagbabaon ng kape o tsokolate bilang sandata laban sa antok. Pero gaya ng lahat ng bagay na kapag sumobra, hindi maganda. Ang sobrang tsokolate at kape naman ay may hatid na madaming komplikasyon. Maricel Halili, News 5. Ayan, ito na si Kaya natin mga kapatid natin. Ang reyna naman ng
Showbizlandia, syempre hindi pwedeng hindi kasama. Kahit pa raw maagang nagsisimula ang araw niya, hindi pwedeng bumaba ang energy. Mainit-init pa ang tanong niya. Newsfield reporter at showbiz correspondent sa balita. Mediation reporter pa siya ng paborito nating public attorney. Sa jam-packed na araw, tulog din daw ang kulang na kulang sa kanya. Ikwento mo, MJ Marcor. Dok, tanong ko lang, minsan kasi napupuyat kami, no, at nalilipasan kami ng gutom. Ano yung the best na pwede namin kainin para maging alerto pa rin kami? At the same time, magbe-benefit kami sa yung health namin magiging maganda. Pwedeng kainin naman usually mga fruits like yung apple. Yung apple naman kasi nakatulong siya dahil dun sa sweetness niya at yung crunchiness niya. Kaya minsan nagiging gising yung isang tao habang kumakain ng ganun kasi syempre, nagkakaroon talaga ng parang habang chinuchew mo siya, andun kasi yung grittiness din, no? Bukod sa vitamins na nakukuha sa mga prutas, malaking tulong din daw sa paggising sa ating nananamlay na katawan ang mga malulutong na pagkain. Siyempre, pag mga ganon, yung movements kasi ng tongue at yung movements din kasi dun sa bibig natin, siyempre, parang naging stay alert din yung isang tao. Parang dyan. Bukod sa pampagising, mayaman sa protina ang mga nuts na pampalakas ng katawan. Pero mababa ito sa calories, kaya hindi nakakataba. Perfect for the busy you. Para sa detalye, may live update si MJ Marcori. MJ. Dok, lagi kami puyat at hindi stable ang aming schedule. Paano ba mananatiling alerto kahit na medyo kulang ka sa tulog? May mga massage din, no? May mga points kasi yung katawan natin na kailangan lang din i-stimulate. Like yung pag-tap lang dito sa may neck area, no? Para magising isang tao, no? Or kaya dito sa may middle ng pointer finger at yung thumb, dito ipapress din dito para at least naman magigising ka rin. May mga tinatawag daw na trigger point sa batok at bandang hilalaki. High blood ka na bawal, sensitibo eh. ang mga nerves nito sa anumang stimuli na mabilis umaakyat sa utak para maalerto ito. In the end, parang ginigising din natin ang ating brain. Mabigat daw ang responsibilidad na pagkatiwalaan sila ng bayan para ihatid ang pinakamahalagang impormasyong kailangan nila araw-araw. Kaya sa lahat ng oras, ang mga kapatid Dapat natin nabayad mo ulit. correspondents sinisiguradong lagi silang alert, healthy, at ready. Ano man, saan man, kailanman may pumutok na balita. MJ Marcori, Maricel Halili, Kinesh News 5. Susunod,